Dalaga na masipag at madiskarte si Feliz Castañeda. Nagtitinda siya sa araw at nasa bar naman kung gabi upang maging waitress. Masigasig si Feliz dahil wala na rin kasing aasahan sa kanila kundi siya. Bukod sa 6 na buwang gamutan ng ama niya, ay tanging paglalabada lamang ang trabaho ng nanay niya. At hindi sapat ang kita ng nanay niya para ipantustos sa kanilang pamilya. Nag-aaral siya noon at nasa 3rd year college na rin. Ngunit tumigil upang tumulong sa magulang. Mas naging masaya si Feliz nang malamang may ipapatayong bagong building sa tapat ng kanilang lugar. At malaking oportunidad iyon upang magtinda sa mga construction worker ron. Mas naging mabenta ang tinda niyang ulam nang makilala ni Feliz si Damian. Nakakapanghina sa tuwing makikita niya ito. Bukod kasi sa may matipunong katawan, ay napakagwapo rin ito sa rugged pants at leather shoes na kupas. Nang ilang araw pa lang silang magkakilala, ay nakagaanan niya na ito ng loob. Ngunit nang minsang yayain niya ito sa kanila dahil birthday ng tatay niya, nagkaroon ng problema. Nalasing siya at may nangyari sa kanila ni Damian. Ngunit magsisiman, huli na ang lahat. Pinilit kalimutan ni Feliz ang lahat. Sumama siya sa magulang sa probinsya ng tatay niya. Nais daw nitong doon na lang mamalagi upang hindi na sila mahirapan pa sa Maynila. Akala ni Feliz ay natuldukan na ang tungkol sa kanila ni Damian. Ngunit hindi dahil nalaman ng dalagang buntis siya at ang kaibigan niyang construction worker ang ama. Paano niya ngayon bubuhayin ang mga anak ng walang ama? Paano niya ngayon haharapin si Damian kung tanging pangalan lamang ng binata ang alam niya? Kung sakali mang makita niya ito, panagutan naman kaya ng binata ang mga anak niya? Aanga kasi ang mga anak mo. Kung marunong yang tumingin sa daan, di sana hindi yan masasagi. Sa lakas ng sigaw ng babae, napayakap ang panganay niyang anak sa kanya. Matuli ng patakbo mo, miss, at nasa pedestrian ng anak ko. Ikaw tong aanga-anga. Siguro naman nag-aral ka sa pagmamaneho bago ka nag-drive, hindi ba? Kaya dapat ay alam mo ang patakaran sa kalsada. Ngumisi ito. Alam ni Feliz na mayaman ito o may kaya dahil magara ang kotse nito. Makinis ang balat at sopistikadang manamit. Makulay ang mukha dahil sa mga make-up na tila, yun lang ang nagbigay ganda sa babae. Hoy! Ganyan kayong mga mahihirap. Gagawin ng lahat magkapera lang. Singhal nito saka may kinuha ito sa kotse. Oh, baka sapat na yan para sa pinsala ng anak mo. Ang kakapal! Itinapon nito ang nilukot na 1,000 sa paanan niya. Napalunok si Feliz. Ano pa ha? Hindi pa ba sapat yan? Sumunod ka sa akin. Ipapa-ospital ko muna ang anak ko dahil hindi ko alam kung anong pinsala niya. Malumanay niya pa ring tugon dito. Tumawa ang babae. Marami akong trabaho at wala akong oras para makipaglokohan sa'yo, babae. Bakit kasi pakalat-kalat yung anak mo? Kung binabantayan mo sanang mabuti ang bata, di sana hindi napahamak. Magsasalita pa sana siya nang bigla na lamang humawak si Zane sa braso niya. Nang tignan niya ito'y umilingang bata. Masakit yung braso ko, mama. Doon na siya kinabahan. At kahit ayaw niya sanang kunin yung pera sa kalsada, pinilit pa rin niya ang sarili dahil walang-wala siya ngayon. Lalo na't maaga pa lang. Wala pang benta sa mga tinda niyang ulam. Ano pa? Tumaas ang kilay ng babae. Bago siya tinalikuran nito. Gusto pa sana niyang habulin pero sa nakikita niya ngayon kay Zane, mukhang hindi na maganda ang pakiramdam nito. Walang ibang nagawa si Feliz kundi tawagan ng nanay niya para ito na munang tumao sa maliit niyang karinderya sa labasan. Nakarating naman ito kaagad kasama ang 2 pang mga anak nila. Si Zanya na pangalawa at si Ziggy na bunso. Si Zane ang panganay niya. Nay, kayo na munang bahala rito. Ipapacheck up ko po si Zane. Nilingon nito ang bata. Lupaypay itong nakaupo sa stall. Kuya, ayos ka lang? Tanong ni Sanya.
Brave ka lang ha. Ani naman ni Ziggy habang hinihipon nito ang noo ng kapatid. Tumangulang si Zane at pilit na ngumiti. Alam niya na hindi na maganda ang pakiramdam nito, kaya umalis na sila kaagad bago pa lumala. 5 taon na rin ang lumipas nang umuwi sila rito sa Laguna upang dito na mamuhay. Pero pumanaw naman kaagad ang tatay niya kalahating taon nang lumipat sila rito. Hindi na rin sila bumalik ng Maynila kahit namatay ang ama niya. Dahil mas napabuti naman ang buhay nila rito. Lalo na't sarili nila ang lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Nasa looban niyon habang ang karinderya niya ay nasa labasan, kung saan maraming tao at may mga dumaraang mga sasakyan. Maayos naman at nakakaraos sila araw-araw. Kahit ito lamang ang pangunahing pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pangangailangan. Katuwang niya si Zane. Ito ang nauutusan niya minsan. Ngunit kanina ay may kotseng hindi man lang huminto, kahit nakitang may patawid na bata. Sana pala'y hindi niya na inutusang bumili ng suka sa tindahan sa kabilang bahagi ng kalsada. Sana pala siya na lang. Hindi pa sana na disgrasya ang anak niya. Mrs., kailangan pong ipa-opera ang bata. Dahil oras na hindi nakuha ang basag na buto sa loob ng braso niya, maaari itong maging cancer at hindi na rin magagamit ng anak ninyo ang kamay niya. Napaluha na lamang si Feliz nang makita ang x-ray ni Zane. Ang siko nito ang natamaan at may nabasag na buto roon. Ayon sa doktor, hindi naman malaki ang basag. Ngunit posible iyong maging cancer sa hinaharap. Hindi na rin iyon maigalaw dahil namaga at umiiyak na si Zane sa tuwing gagalawin ng doktor. Awa ang tanging nararamdaman niya ngayon. Dok, wala po kaming ganun kalaking pera para... Hindi na natin to pwedeng isawalang bahala, Mrs. Dahil anak ninyo ang magsasuffer habang buhay. Irerekomenda ko kayo sa isang kilalang doktor sa St. Luke's. Magagaling ang mga doktor doon at mas high-tech ang mga gamit nila. Nangihina si Feliz na naupo sa waiting area nang tumalikod ang doktor. St. Luke's? Kaya ba niya dun? Pangmayamang ospital yun at wala siyang pera. Mama, umuwi na po tayo. Nilagyan ng doktor ng suporta ang braso ni Zane. At para hindi rin daw magalaw. Dahil sa tuwing magagalaw ay sumisigaw sa sakit si Zane. Anak, kailangan nating pumunta sa Maynila. Hindi pa tayo uuwi. Kailangang maoperahan ka, anak. Napatitig ito sa kanya. Wala po tayong pera, Mama. Nayuko siya. Gagawa si Mama ng paraan. Huwag kang mag-alala. Pilit ngumiti si Feliz. Kahit ang totoo, ay halos sumabog na ang isip niya kung paano maooperahan ang anak. Tumawag lang si Feliz sa kanyang ina at nagpadala ng gamit dahil ipapahatid daw sila sa ambulance sa Maynila ngayon din mismo. Heto, 2,000 yan, anak. Salamat, Nay. Ikaw na po muna ang bahala sa 2. Kapag may nahanap akong bahay dun, tatawagan po kita, Nay. Ano kaya kung ibenta na lang natin yung lupa't bahay natin, anak? Umiling siya. Matagal ho. Makakahanap ako ng paraan, Nay. Huwag niyo hong pababayaan ang 2. Pumasok na ang driver sa ambulance. Saka nito binuhay ang makina. Sige, ingat kayo. Ngumiti siya na may kasamang luha. Oras din ang itinagal ng biyahe nila Feliz at Zane. Nakatulog na nga rin ang anak niya. Habang pinagmamasdan ng bata ay sunod-sunod na tumulo ang mga luha niya. Dapat ay ang babaeng yon ang gagastos ng lahat ng ito. Pero hindi niya alam kung taga saan at sino ang babaeng nakasagi kay Zane. Wala na rin kasi siyang ibang naisip kanina, lalo na't nahihirapan na ang anak niya. Ni hindi siya makapag-isip ng maayos. Nandito na tayo, ma'am. Lumabas ang driver. Kinuha niya ang 1,000 na hinagis ng babae kanina para ibigay sa driver ng ambulance. Huwag na, ma'am. Okay na ho. Kailangan niyo ho yan para sa anak ninyo. Itago niyo na lang dahil alam kong malaki ang magiging bayarin niyo. Oras na dito kayo sa ospital na to. Alam niya rin iyon. Pero kung para sa ikakabuti ni Zane, ayos lang.
kahit ibenta niya ang kaluluwa niya. Dahil bilang ina ay gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak. Mabuti na lang at gising na rin si Zane nang bumaba sila, kaya hindi na siya nahirapan. Namagana ang braso nito. Alam niyang nahihirapan ito pero pinipilit pa ring magpakasigla para siguro hindi siya mag-alala. Sobra-sobra ang naging pasasalamat niya sa driver dahil libre ang paghatid nito sa kanila. Karaniwan kasi sa mga ambulance ay nagpapabayad yan sa gas na nagamit nila. Mabuti na lang at mabait ang may edad na lalaki. Habang nasa admission si Feliz, ay naghihintay naman sa waiting area ang anak niyang si Zane. Abala ang dalaga sa pagtatanong ng tumayo ang bata at naglakad sa pasilyo. Nawili ito dahil air-conditioned at maganda ang lugar. Iilan lang din ang taong palakad-lakad at karamihan ay halatang mayaman sa kulay at kasuotan. Si Zane ay talagang kamukhang-kamukha ni Damian. Ang ilong, hubog ng muka, labi, mga mata, at kilay ay hawig na hawig ng ama nito. Dahil noong ipinagbubuntis kasi ni Feliz ang triplets, ay si Damian na lamang ang laging iniisip niya. Kaya nga lahat ng bata ay kamukhang-kamukha ng ama ng mga ito. Yun nga lamang, maputi ang tatlo na mukhang iyon lamang ang nakuha sa kanya. Kahit hindi mamahalin ang kasuotan, hindi mapagkakamalang mahirap dahil mapuputi ang mga bata. Lo, you need to take your medicine. Ayaw nyo ng nurse pero kinakalimutan ninyo ang gamot ninyo. Reklamo ng binata. Apo, kaya ko naman na. Hindi ko na rin naman kailangan ng wheelchair. You said it a million times, Lo. Pero hindi ka naman makatayo. Paano nga hindi mo naman iniinom ang mga reseta sa'yo. Habang tulak-tulak ng isa sa mga tauhan ng matanda, ay nasa gilid nito ang binata. Katabi ang assistant at 3 pang mga marshal nito. Fine, I will take it kung bibigyan mo na ako ng Sorry po, Grandpa. Ngunit natigil ang pag-uusap ng dalawa nang may tumambad na bata galing sa kaliwang pasilyo. At bumangga ito sa mismong harapan ng matanda. Hinawakan ng lalaki ang mukha nito gamit ng 2 kamay. Apo, tignan mo. Dininig ng langit ang panalangin ko. Tignan mo. Kamukhang kamukha mo. Bulalas nito. Nilingon ng binata ang bata at maging ito ay nagulat din dahil sa nakita. Sorry po. Ngunit bago pa man sumilay ang ngiti sa labi ng lalaki, ay tumalikod kaagad ang bata. Mukhang may pilay ang kaliwang braso nito. Bata, sandali! Pinigilan pa ng matanda ngunit nakawala na ito at mabilis na nakatakbo. Pero may buhok itong nakuha ng tigilan nito hawak sa buhok ang bata. Apo, halika! Anito. Yumuko ang lalaki saka nito hinila ang buhok ni Damian. What's that for? Reklamo nito. Tignan mo, magkamukha kayo ng bata. Hawig na hawig kayo, Damian. Sabihin mo nga sa akin, may nabuntis ka bang babae nun? Hindi naman nakapagsalita ang binata dahil may kung sinong babaeng sumagi sa isipan nito. Ipapa-DNA ko to. What? Hindi ibig sabihin na kamukha ako ang bata ay. Ako ang magpapa-DNA, manahimik ka riyan. San ka galing, anak? Maluhaluhang tanong ni Feliz sa kanyang anak nang masalubong niya ito sa pasilyo ng ospital. Doon lang po, Mama, sa unahan po. Anito na may kasabay pang kamay upang ituro ang pinuntahan nito. Nag-alala ko, anak. Huwag mo nang uulitin yun, Nayuko ito at agad namang humingi ng sorry. Sumaglit lamang siya sa admission. Pero ayon doon ay lahat ng gamot ay sa labas bibilhin. May ward naman pero 1,500 ang isang gabi. Hindi niya alam kung hanggang kailan sila dito. Ngunit kinakabahan siya ngayon pa lang. Dahil opera sa bata ang pinag-uusapan dito. Alam ni Feliz na matapang si Zane. Ang pinoproblema niya ay ang pera para sa ospital. Tara na, anak. Nang dumating ang nurse, sumunod silang mag-ina. Ito kasi ang magtuturo kung saan ang silid ng anak niya. Dala-dala lang ni Feliz ang isang backpack na may laman na personal na gamit nilang mag-ina.
Yung pera niya ay 3,000 lang at hindi niya alam kung magkano ang halaga ng lahat ng gamot. Maya-maya kakausapin kayo ni Doc para sa operation, ma'am. Sa ngayon ay pagpahingahin mo muna ang pasyente para sa operasyon niya. Another x-ray din po kami para sigurado po si Doc. Tumango na lamang siya dahil hindi niya alam ang susunod matapos nito. 4 ang pasyente sa silid na yon. Kurtina lang din ang pagitan ng bawat pasyente upang pribado pa rin ang bawat pasyente kahit nasa iisang silid. Maganda naman ang silid at air-conditioned diyon. Nay, nandito na po kami. Kamusta si Zane? Nilingon niya ang bata. Nasa hospital bed na ito at nakahiga ron. Ayos lang, Nay. Si Ziggy at Zanya nasaan? Mama, nandito po kami. Nasa karinderya po kami nila Lola at Zanya. Ngumiti siya ng pilit. Huwag kayong magpapasaway kay Lola, ha? Opo, Mama. Take care po kayo ni Kuya Zane. Yes, sweetie. Salamat, anak. Maya-maya ay kausap na muli ni Feliz ang ina. May nais daw bumili ng bahay at lupa, pero hindi ganon sa napag-usapang presyo. Magkano daw, Nay? 250,000 lang daw, anak. Pero Nay, malapad ang lupa at may mga tanim na. 500,000 dapat, Nay. Narinig niya ang mahinang buntong hininga nito. Ay, wala na tayong magagawa, anak. Mas importante ang apo ko. Ngayon ay siya naman ang huminga ng malalim. Siguro nga'y ganon talaga. Kapag alam ng iba na kailangan mo ng pera, doon ka nila gigipitin hanggang sa wala ka nang magagawa kundi ang sumang-ayon. Iyon na lamang sana ang natitirang alaala ng tatay niya sa kanila ng kanyang ina. Ngunit wala na silang magagawa, kundi ibenta iyon sa pinaka-mababang halaga. Tipirman ako, anak, para makapunta kami dyan ng mga bata at magamit mo ang pera para kay Zane. Huwag kang mag-alala, hindi magagalit ang tatay mo dahil alam naman niya yan kung saan gagamitin. Oo nga, hindi nga magagalit. Pero wala na silang natitirang ari-arian matapos nito. Sige po, Nay. Sa huli ay nasabi niya. Matapos ng tawag, ay lumabas si Feliz para bumili ng makakain. Dahil anong oras na ngunit hindi pa sila nakakakain ni Zane. Tulog ang bata, kaya nakiusap siya sa katabing bantay ng pasyente na kung pwede tignan nito saglit si Zane. Mabuti na lang at ina rin ito at mukha namang mabait. Sinabi din niya sa nurse station na sasaglit lamang siya sa labas. Habang palabas ay may nakita siyang matandang naka-wheelchair. Mukhang mga marshal nito ang kausap. Diretso lang si Feliz kahit naririnig niya ang usapan sa unahan. Nakita nyo? Hindi po namin nakita, Chairman. Hanapin ninyo ang bata, bilis at baka mawala pa. Opo, Chairman. Kanya-kanyang talikod ang mga ito. Samantalang diretso naman siya patungo sa labas. What is it now, Lo? You know that I'm busy. Maghintay ka riyan. Mas importante ito, Damian. Napailing na lamang ang binata. Tumawag ang Lolo Hernan nito upang sabihin lamang na may result na ang pina-DNA testing nito. Ito na po, Mr. Chairman. Inabot ni Jemmy ang result na assistant ni Damian. Naroon din pati ang 4 na mga marshal ng matanda at nakabantay lamang. Ang matanda ang unang tumingin roon at kitang-kita sa mga mata nito ang gulat habang inaabot nito kay Damian ang papel. I really told you, Damian, that young boy is your son. Singhal ng lalaki sa apo nitong kitang-kita ang gulat sa mga mata. Dahil 99.99999 match ang DNA test result na sinagawa sa binata at sa batang nakabanggaan lamang nila kaninang umaga. This is impossible. Naibulong ni Damian na may nanginginig na mga kamay. Ibig bang sabihin ay, iyon ang anak ng babaeng nakilala niya nun? He forgot the name of that woman at matagal na ring panahon niyon. Damian, tell me, may babae ka bang nabuntis? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Alam ni Damian na galit ang lolo sa tinig pa lang. I don't.
We need to find that child. Ikinalma nito ang mga kamay dahil hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa rin mapawi ang panginginig niyon. Hindi talaga ito makapaniwala. So impossible na ganun katalas ang paningin ng lolo niya para malaman at magawa agad ang bagay na yon. Listen, kailangang hanapin ninyo ang bata dito sa ospital. Baka narito pa siya. Sinabi ko na sa inyo kanina, talasan ang mga mata. Singhal ng chairman. And you, Damian, you have to do something about this, you understand? Hindi nakasagot kaagad ang binata dahil sa saglit na pag-iisip. Iniisip nito kung nasaan na nga kaya ang dalagang yun. Dahil bigla na lang kasi itong nawala 1 linggo matapos ang nangyari sa kanila. Alam niyang yun lamang ang ina ng bata dahil iisang babae lang ang nagalaw niya. Kahit maraming dumaang babae sa buhay niya, ni minsan ay wala siyang ginalaw kahit na isa. Dahil nag-iingat ang binata, lalo na't pwede iyong gawing dahilan ng mga babae upang pakasalan siya. At hindi pa handa si Damian sa responsibilidad. But now, tila biglang nagbago yun. Kakaibang pakiramdamang namayani nang malaman niyang may anak na pala siya. 5 p.m. ma'am. Napalunok ng sunod-sunod si Feliz nang sabihin ng doktor ang schedule ng operation ni Zane. Paglabas ng doktor, kinausap niya kaagad ang anak. Mama, are you okay po? Kinakabahan siya para kay Zane. 5 taon lamang ito, pero nakakaranas na ng ganito. I'm fine anak. Ubusin mo muna yung lugaw, Zane. Tumango ito. Ang mga kasama nila sa silid ay mga bata rin, na ang pinakamatanda ay 12 years old. May nabalian ng binte na kaka-opera lang. Bukas ng hapon kami luluwas dyan, anak. Bukas daw ng umaga magbabayad ang bayar ng lupa't bahay. Sige na mag-iingat po kayo. Mamayang 5 p.m. po isasalang na si Zane sa operating room. Kinakabahan po ko. Hindi niya napigilang usal. Matapang si Zane, anak. Kaya niya yan. Huwag kang kabahan. Pilit niyang pinasigla ang tinig kahit sobrang lugmok na siya. Lumabas lamang siya saglit. Baka kasi mabulabog ang ibang pasyente kung sa loob niya sasagutin ang tawag ng nanay niya. Nakita nyo? Wala. Baka wala na dito yung bata. Kailangang halughugin ang bawat sulok ng ospital. Paano kung nagpa-check up lang at nakauwi na? Sige, sabihin mo yan kay chairman para masampal ka. Feliz, nariyan ka pa. Napaayos siya ng tayo at gumilid nang dumaan ang 2 nakasuot na lalaki. Natigilan lamang siya sa mga pinag-uusapan nito. Oho, Nay, narito. Sagot niya, kahit ang mga mata niya ay nakasunod sa mga lalaking dumaan sa harapan niya. Pabalik na sana siya sa loob ng ospital nang matigilan si Feliz. Nakita niya ang babaeng nakasagi sa anak niya at papasok iyon ng ospital. Ibinaba niya kaagad ang cellphone at mabilis na nilapitan ni Feliz ang babae. Ngunit bago pa man siya makalapit, tumigil ito at may kinausap na matandang nakasaklay. Yes po, Chairman, naayos ko na po. At ito na po lahat ng mga bahay at may-ari ng bahay, malapit sa hotel na pinapagawa ni Sir Don. Okay, Shera. Ibigay mo yan sa apo ko at baka maalala niya ang pangalan ng babae. Tumalikod siya at agad nang humakbang ang matanda pasakay ng magarang sasakyan. Doon lang din siya lumapit ng humakbang na ito. Miss, sandali! Miss! Kita niya ang gulat sa mga mata nito nang makita siya. You again? Paano ka napunta rito? Maynila na to Sundan mo ba? Hindi kita sinusundan. Narito kami dahil ooperahan ang anak ko dahil sa'yo. Singhal niya. Natawa ang babae. Listen woman, wala din akong oras makipaglukuhan sa'yo, miss. Kung hindi mo sasagutin ang gasto sa anak ko, ipakukulong kita. Gulat na gulat ang babae. Fine, sasagutin ko. Gamit ang insurance company ng lolo ko. Biglang sumilay ang pag-asa sa puso niya. But after 2 months? Ano? Pero kailangan ko na ngayon. Paano ko magagamit ang... Wala akong pake kung kailangan mo na ngayon. Basta sa 2 buwan pa.
So please get lost, pwede ba? Dahil may trabaho pa ako. Napahawak na lamang si Feliz sa flower box sa tapat niya para kasing matutumba siya. Pero bago pa nakaalis ang babae, ay siniguro niya ang pangalan, address at ang kumpanyang sinasabi nito. Happy now? Saka ito tumalikod. Hindi na siya nakapagsalita. Pinagmasdan na lang na mawala sa paningin niya ang babae. Nakakapanghina. Wala na talaga siyang ibang magagawa ngayon. 5 oras ang itinagal ng operasyon ni Zane. At idlip lamang ang naging tulog ni Feliz dahil nakabantay siya sa waiting area ng OR. Nakaupo at nakasandig sa paderang babae. Maya't maya rin kung magising dahil baka lumabas na ang anak niya. Panalangin na lang din ang tanging nagawa niya. Hubot-hubad ang bata nang lumabas sa operating room. Tulog ito habang nakalagay sa stretcher upang ibalik sa silid na nilagakan ng mga ito sa bata. Awang-awa si Feliz, lalo at naka-oxygen pa ito, habang tulak-tulak ng nurse ang kinahihigaan nito. Ayon sa doktor, ay magigising din ito after 24 hours. Dahil sa taas ng dosage ng anesthesia, kaya raw ito nakatulog. May bakal raw ang siko nito sa iyon sinimento upang hindi magalaw. Kaya pala ang laki ng bandage sa braso ng anak niya. Salamat po, Dok. Tanging nasabi ni Feliz matapos ng lahat ng paliwanagan. Pagtalikod ng doktora ay may ibinigay naman ng nurse na mga gamot. Ubos na ang pera niya. Kailangan pangintayin ng nanay niya para mabili ang mga gamot na yun. Bukas pa naman daw yun gagamitin, kaya medyo nakahinga siya ng maluwag. Kinabukasan niyon ay mag-aalas 12 nang dumating ang ina niya at ang 2 pang mga bata. Lumabas lamang siya saglit para salubungin ang mga ito. Mama! Mahigpit na yakap mula kay Zanya at Ziggy ang natanggap niya. Ilang sandali iyon dahil pagkamis niya sa 2 pang mga anak. Heto anak, bilhin mo na yung mga gamot. Hihintayin ka namin ng mga bata rito. Ani ng ina niya. Sa isang pouch nakalagay ang mga pera. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya iyon. Heto na ang lupa at bahay nila. Wala na silang natitirang ari-arian. Wala na ring babalikan sa probinsya dahil naibenta na ang tanging meron sila. Tumalikod si Feliz dahil ang bigat sa loob. Iniisip na lamang niya na para iyon kay Zane para kahit paano ay gumaan ang pakiramdam niya. Bumili na rin si Feliz ng pagkain, pati na rin sa nanay niya at mga anak niya. Matapos ng tanghalian, ay umalis din siya kaagad para naman humanap ng boarding house. Lalo na't wala silang uuwian pagkalabas nila ng ospital. Dala si Zanya at Ziggy, ay nilibot nila ang buong Taguig. Ang nanay lamang niyang nagbabantay kay Zane. Hindi pa ito nagigising hanggang sa ngayon. Mamaya pa sigurong gabi. Mama, hindi na po ba tayo uuwi sa atin? Pagbaba nila ng tricycle ay nagtanong kaagad si Zanya. Hindi na anak, naibenta na kasi ng lola mo ang lupa't bahay natin dun. Mabuti na lang at summer, kaya walang pasok ang mga bata. Magkikinder na ang 3 sa susunod na pasukan. At siguro dito na niya pag-aaralin ang mga ito. Paano po ang mga gamit natin dun, Mama? Tanong pa rin ni Zanya. Siguro'y aayusin din niya yon matapos ng lahat ng to. Babalikan ni Mama yon, huwag kayong mag-alala. Ngumiti siya sa kainakayang 2 bata patungo sa unahan. Narito sila sa Phase 2 North Signal. Magandang araw. Maraming mga tambay at mga bata. At nasa looban pa ang for rent na sign. Tia Azon, may naghahanap sa'yo. Hinila niya ang mga bata nang may lalaking kumakalampag ng pintuang kahoy na napadaan lang. Wala itong damit at malaki ang tiyan. Hintayin mo na lang, miss. Lalabas din yan. Ngumiti siya ng pilit kahit medyo kinakabahan. Look at him, Ziggy. Kapag hindi ka nag-exercise, magiging ganyan ang tummy mo. Bulong nito sa kapatid. No way! Sexy at macho ko paglaki. Natawa si Zanya. At ayun, nagkasagutan ulit ang 2. Kanina pang mga ito sa tricycle pa lang.
Really? Baka sobra ka. That's enough, Sanya. Magagalit na naman ang kapatid mo sa mga sinasabi mo. Okay, sorry mama. Sorry Ziggy, joke lang naman po. Kumunot ang noo nito nang bigla na lang natahimik. Hindi na rin umimik si Ziggy nang makitang bumukas ang pintuan ng bahay na may 2 grado. Bakit? Taas kilay nitong tanong. May bakante pa bubang pinaparentahan ninyo, Manang? Oo, doon sa labasan ng bakante. Kasi dito wala na. May kumuha na nung isang araw. Tila nabuhayan siya ng loob. Tara, sumunod kayo para maipakita ko. 7K ang buwan ng upa. Iba ang tubig at kuryente rito. Tila nang hina naman siya bigla. Wala nang mas mumura pa sa paupa ko rito. Ako lang ang nagbibigay ng 7K. Lalo na't may mga bata pa. Maliit lang yon at kakasya na kayong 5. Mukhang wala na siyang magagawa pa. Dahil mas malaki nga ang napagtanungan niya kanina. 10K yun pataas. Isang buong bahay naman kasi yun. Pagdating sa labasan ay lumiko sila sa kaliwa. Highway na iyon. Nauna ang babae habang nakasunod siya, hawak ang 2 sa kamay. Ngunit natigil bigla ang paghakbang nila. Nang may 3 sunod-sunod na mga sasakyan ang tumigil sa kanilang tabi. Ducate ang nauna at hindi niya na alam ang 2 sumunod. Naalarma si Feliz, lalo na nang bumukas ang pintuan ng sasakyan. Hinila niya agad palayo ang 2 bata. Sandali lang, miss. Ngunit bago pa man nakalapit ang lalaki, ay hinila niya patakbo ang mga bata. Anong kailangan niyo sa kanila? Lumingon pa siya. Kitang-kita ni Feliz ang pagpipigil na ginawa ni Aling Ason. Get out of our way! Sunod-sunod na bumukas ang mga kotse. Sa laki ng babae, saglit pa nitong napigilan ang mga nakaitim. Pero nang tumakbo na ang mga ito upang habulin sina Feliz, ay humingi na rin ng tulong si Aling Ason sa mga taga-ron. Bakit ho? 10 tambay kaagad ang bumungad. Mabuti na lang at may mga tao agad sa tindahan sa gilid ng hallway, nakaupot nagiinuman. Hinahabol nila ang mga borders ko. Tulungan niyo ako. Nang marinig iyon sa babae, biglang humarang sa daan ng mga kalalakihan. Tumabi kayo. Wala kayong karapatang mangialam. Ani ng isang lalaki. Tumigil sa paghakbang ang mga nakasuits at nilingon ang mukhang amo ng mga ito. Walang sino man ang pwedeng manggulo sa lugar namin. Umalis na kayo. Ani Aling Ason. Ilang sandali nang may bumabang matandang nakahawak ng saklay at sinabi nitong hayaan na dahil may ibang oras at paraan pa. Doon lang tumalikod ang mga kasama nito at bumalik sa kani-kaniyang mga sasakyan. Nang makitang nakaalis na ang mga nakakotse, saka lamang lumabas ang mag-iina at bumalik sa babaeng tumulong sa kanila. Kilala niyo ba sila? Tanong nito kaagad. Hindi ho. Bago sumagot ang malaking babae, nilingon nito ang mga lalaki sa likuran. Oh, ano pang hinihintay niyo? Magsilayas na kayo. Malakas nitong usal. Napakamot ang iilan habang nasa kanya ang tingin. Aling Ason, baka pwedeng ipakilala mo kami sa napakaganda ninyong Manahimik ka, Oscar. Nakikita mong may mga anak na, hindi ba? Ay, katanga mo namang lalaki ka. Alis na. At baka masuntok ko pa kayo isa-isa. Grabe ka naman, Aling Ason. Palatak pa ng mga ito saka tumalikod. Dumiretso sila sa sinasabi nitong boarding house. Mas malapit iyon sa highway. At ilang hakbang lang ay kalsada na. Ngunit luma na ang bubong niyon. Ngunit ayos na rin naman para sa 7K ang isang buwan. Lalo na at 6 silang lahat. May mga pangunahing gamit na rin doon gaya ng kalan, mga batya at balde na may lumang sofa at TV. Hindi rin naman sila magtatagal dito. Pansamantala lang din naman ito kaya kinuha na niya. Kapag nakalabas ang panganay niya ay maghahanap kaagad siya ng trabaho para makalipat sila sa mas maayos na tirahan. Pero sa ngayon, magtitiis na lang muna sila rito, lalo na't kailangan nila ng pera para kay Zane. Hindi niya kasi alam kung magkano ang bill sa ospital, kaya todong pagtitipid muna hanggang sa maging maayos na ang lahat. Mamaya ho kami lilipat, Ale.
Tawagin mo na lang akong Nay Ason. Putol nito sa sasabihin niya. Ang gaganda at gwapo ng mga anak mo, Feliz. Sa wakas ay nasabi ng babae. Halata niya kasing kanina pa ito ngumingiti sa tuwing magagawi sa mga bata ang mga mata nito. Salamat po. Sige, lilinisin ko na lang to para na may pagbalik nyo ay hindi na kayo maglilinis ng bahay at saka mag-iingat kayo. Lalo na't maraming mga bata ngayon ang nagsisiwalaan. Nauso na naman ang kidnapping sa lugar na to, kaya lagi kaming alerto ng mga taga rito. Dahil kung iaasa namin sa mga pulis, mauubos na ang mga anak ng mga taga rito. Medyo kinabahan siya, kaya siguro mabilis kumilos at responde ang mga tambay kanina dahil sa sinabi nito. Oho, salamat ho ulit, Nay Ason. Matapos niyang magbayad ay bumalik na sila ng mga bata sa ospital. 2 linggo ang itinagal ni Zane sa ospital at umabot ng 200,000 ang bill nila. Mabuti na lamang at may PhilHealth siya, kaya nabawasan ng sobra sa kalahati. Yun na lang din ang binayaran nila bago tuluyang nakalabas si Zane. Ngunit kailangan ng follow-up check-up every 3 weeks. At sa susunod na 2 buwan, ay pwede na raw kunin ng semento sa braso nito. Iba pa ang bakal na nakakabit doon. Nakahinga lamang siya ng maluwag nang makitang nagiging maayos na ang panganay niya. Pero dahil nabawasan na ang pera nila, kaya kailangan na niyang maghanap ng trabaho. Lalo na at kahit nasa bahay, ay tuloy-tuloy ang gamot upang maghilom ang sugat ng anak niya. Mabuti na lang at nakapag-aral naman si Feliz ng education, ngunit hindi siya nakagraduate. Ayos na siguro yon para makapaghanap ng maayos na trabaho. Dala ang mga kailangang papeles at si Zeggy ay nag-apply siya sa mga company sa Taguig. Pero sa kasamaang palad, wala na raw bakante, kaya sa Makati na sila ng bata tumuloy. Iiwan sana niya si Zeggy, pero dahil makulit talaga ito, dinala na lang niya baka kasi hindi mabantayan lahat ng nanay niya. Mahirap na. Lalo pat lagi itong nagpapasaway sa kuya nito na hindi pa talaga lubusang magaling dahil ilang linggo pa lang itong nakalabas ng ospital. Mo? Oo. Umiling ang babaeng kasabayan niyang nagpasa ng resume sa isang malaking company sa Makati. Single ang kailangan rito. Paano ka makakapagtrabaho kung may bata? Hindi na siya sumagot pa. Hindi naman kasi kailangang magpaliwanag dito. Kinabahan si Feliz, lalo na at maraming nag-a-apply doon. Iniiwan niya naman sa upuan si Zeggy at tahimik lamang itong naglalaro ng cellphone. Pero talagang may sa demonyo talaga ang ugali ng ibang applicant. Ma'am, may anak ho yan oh. Paano magtatrabaho kung dala niya ang bata rito? Natigilan na lamang ang taga-interview nang sumingit ang isa sa mga naroon sa likuran. I'm sorry, miss. Lupaypay na tumayo si Feliz. Wala na rin siyang ibang nasabi. Siguro bukas ay iiwan na lamang niya si Zeggy para hindi malamang may anak na siya. Let's go, anak. Tumayo naman ang bata. Saka nito ibinalik ang cellphone niya. May work ka na po, mama? Pilit siyang ngumiti. Wala pa, anak. Pero makakahanap pa rin tayo. Palabas na sila ng building nang may masalubong siyang isang lalaki. Namilog ang mga mata ni Feliz nang tila mamukhaan niya ito. Hindi nga lang naman niya alam kung kailan niya nakita at kung saan. Why po, mama? Nakalabas na sila ng building nang magtanong si Zeggy. Wala, anak. Halika na, uuwi na ta. Miss, sandali! Napalingon siya bigla. Nagbabaka sakaling siya ang tinatawag. Wait lang! Itinuro niya pa ang sarili. Oo, ikaw. Hintayin mo ko, sandali. Anito. Tumigil naman siya at ang anak niya. Bumalik ka bukas for interview. Di agad nakasagot si Feliz dahil sa gulat. At 9 a.m. in the morning. Doon lamang sumilay ang ngiti sa labi niya. Oh, okay po, ma'am. Thank you po, ma'am. Maging si Zeggy ay ngumiti na rin. Nagtataka man ay hindi na lamang niya iyon inintindi. Kinakabahang humakbang si Feliz papasok ng entrance ng gusali. Saktong 8:45 a.m. iyon ng umaga. Hindi na rin niya dinala si Zeggy dahil baka maging dahilan na naman
upang hindi siya matanggap sa trabaho. Nasa lobby na si Feliz nang bigla na lamang natigilan ng dalaga. Again? Namilog ang mga mata niya nang makita ang babaeng sumagi sa anak niya, si Shera. Anong ginagawa mo rito? Kahit saan na lang ba makikita kitang babae ka, ha? Inis nitong turan. Hindi ako narito para makipag-away, Miss Shera. Talikuran na sana niya ito nang biglang hilain siya nito sa braso. Dahilan upang bumalik siya sa harapan nito. Malis ka na rito, bago pa kita ipakaladkad sa security. Singhal pa ng babae. May mga nagtatrabaho roon na tumigil sa paglalakad, kangiti pa ang iilan habang nanonood. Pasensya na, Miss Shera, pero may interview pa ako. Umalis ka na. Ako mismong nagsabi, di ka qualified para sa isang trabaho. Saka siya nito itinulak pabalik ng entrance. Ano ba? Bitawan niyo ako! Ano ba? May dalawang babaeng humawak sa magkabilang braso niya. Pilit siyang hinila. Hindi ka karapat-dapat sa trabahong yon, kaya umalis ka. Magandang umaga po, Chairman. Natigil lang ang sapilitang paghila ng mga babae sa kanya nang may matandang lalaki na pumasok sa entrance. Namumukhaan niya ang matandang lalaking yun. Nakita niya ito sa ospital ng 2 beses. Bigbang sabihin ay isang chairman ang matandang yun? Alis na. Saka siya pasimpleng itinulak ng babae bago ito lumapit sa matanda. Magandang umaga po, Chairman. Shera, nandito ba si Damian? Natigilan siya sa binanggit nitong pangalan. Chairman, pero baka parating na rin po siya. Ngiti-ngiti pa si Shera na nakasunod dito. About po sa pinapahanap ninyo. Hindi ko po talaga makita, Chairman. Pumunta na rin po ako sa lugar ngunit wala po silang naitulong. Napatingin na lamang siya at nakatayo sa tabi. Nakasunod ang tanaw sa matanda. Hindi alam ni Feliz kung ano ang pinag-uusapan ng dalawa. Napakaswerte ni Miss Shera, no? Mukhang siyang napipisal ni Chairman na maging asawa ni Sir Damian. Narinig niya ang bulong ng isa sa mga ito. Speaking of sir, ayan na siya. Kinikilig pa ito. Lumingon si Feliz at ganun na lang ang gulat niya nang makita muli ang pamilyar na lalaki. Alam niya na nakita niya na ito kung saan. Hindi lamang niya malaman kung kailan yun. Siguro ay kahawig lamang o sadyang nagkataon lang na kahawig ito ng kakilala niya. Ano pang hinihintay mo? Lumayas ka na dahil sabi ni Miss Shera, hindi ka nararapat na maging assistant ni Sir Damian. Saktong itinulak siya ng isa sa babaeng humila sa kanya nang biglang natamaan ng likod niya ang lalaki. Kaya't napalingon nito nang matamaan ng likuran niya ang braso nito. What's going on here? Agad nitong tanong. Sir, sabi po ni Miss Shera, palabasin na po siya kasi tinitigan siya nito. Kitang-kita ng dalaga ang pagkunot ng noo nito. Kagaya niya ay nagulat din ito sa klase ng reaksyon ng muka. Ngunit agad ding napaayos ng tayo saka ito nagtanong. Do you have a child? Nag-aalangan siyang tumango. Opo, sir. Ngumisi ang iilang mga babae ron. Applicant? Yes po, sir. Yukong sagot niya. Okay, you're hired. Sunod-sunod pa siyang napakurap nang marinig iyon, ni hindi siya makapaniwala sa narinig. Follow me. Animoy nanalo sa loto si Feliz ng sandaling iyon. Nagawa pa niyang asari ng mga babae sa likuran. Kinawayan niya ng nakangiti. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang inis ng mga ito. Si Shera ang may kasalanan kung bakit ganito ang nangyari. Mabuti na lang at naawa pa ang langit sa kanya. Ang lakas naman sa loob na narinig niya kanina, na hindi naman ito apo o kung ano pa man ang chairman. Paano na lang kung naging apo? Baka kahit anong nais nitong gawin, ay gagawin talaga nito. My name is Damian Castellano, and you are? Doon lamang napawi ang pag-iisip ni Feliz. Kahapon pa niya iniisip na posible ba na ang Damian na kakilala niya nun ay Damian na boss niya na ngayon ay iisa? Hindi talaga siya mapakali dahil kahawig na kahawig nito si Damian. Yun nga lamang ay maitim si Damian na kakilala niya
At hindi iyon mayaman kagaya ng Damiana nasa harapan niya ngayon. Kaya imposible talaga. Pinilit pinawi ni Feliz ang mga tumatakbo sa isipan niya. Marami pang pagkakataon para malaman yun. Feliz Castañeda po, sir. Kita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Nagkita na ba tayo somewhere? Hindi rin niya alam dahil nag-aalangan talaga siya. Unang araw pa man din niya sa trabaho ngayon. Hindi po, sir. Tumalikod ito kaagad. Diretso sa opisina siguro nito. Nakasunod lamang siya. Sabi mo may anak ka, ilang taon na? 5 taon po. Nang makaupo ay may tinawagan ito kaagad. May ipapagawa ko sa iyo, Feliz. Anito habang nakatingin sa kabuuan niya. Ano po yun? Tila napansin nito ang pagkautal-utal niya kaya ito natawa. Hindi gaya ng iniisip mo. Nakahinga naman agad siya ng maluwag. Para kasing ang lagkit ng tingin nito. O sadyang nag-assume lang talaga siya. Gusto kong Tumigil lang ito sa pagsasalita nang tumunog ang phone. Yes, Lo. Damian, gusto kong mamili ka na agad ng mga damit ng bata ha. Nandito ka na ba sa kumpanya? Narito ako sa lobby, paalis na rin. Okay, Lo, I will, okay? Nagpapatulong pa ako sa may alam. Sige, aalis na ako. I'll help you after nating makita ang apo ko. Tila nadismaya siya nang marinig iyon mula sa lalaki. May anak na pala ito. Mukhang hindi nga ito ang Damian na nakilala niya noon. Ilang taon na po ang anak niyo, sir? Ibinaba nito ang phone. 5 years old na siya. Tama nga. Hindi ito ang Damiana kilala niya noon. Ibang tao ito. Dahil ang alam niya ay walang girlfriend ang Damian na yun. Pero ito'y may anak na. Why? Wala po, sir. Wala po. Aniya rito. Sumunod ka. Kailangan nating umalis ngayon. Seryosong wika nito matapos tumayo at dinampot ang phone sa ibabaw ng mesa. Sumunod na lang din siya ng walang ingay. Habang pababa ng lobby, tumawag ang nanay niya. Hindi niya yon sinagot, ngunit muling napatawag. Papatayin na sana niya nang magsalita ang lalaki sa harapan niya. Answer it. Mahinang usal nito. Nahihiya pa sana siya pero baka importante. Ma, sabi mo sasama ako sa work. Why iniwan mo ko? Si Zeggy yun. Saka na anak, mamaya na tayo mag-usap. Bulong niya sa bata. Saka niya inoff ang tawag. Pwede mo namang dalhin ang anak mo rito. Hindi naman siguro siya makulit. Anito. Naisip din ng binatang pagkakataon na rin iyon para masanay itong makipag-usap sa mga bata upang hindi na ito mahirapan. Oras na makita nito ang anak. Kamusta ang Kuya Zane? Ayos lang po, Mama. Kaso nakakangalay po ang bigat ng braso ko. Para po kung si Hawk, may malaking braso. Saka ito tumawa. Ngumiti siya. Masigla na ang panganay niya. Hindi gaya nung nakaraan na hindi talaga ito halos nagsasalita. Pero ngayon, nakikipaglaro na sa mga kapatid nito. Hindi kalakihan ng boarding house, kaya halos walang matakbuhan ng mga bata. Pero kaunting pagtitiis pa. Kapag nakasahod siya at na siguro na ang trabaho niya, lilipat na rin sila ng bahay. Sa ngayon ay tiis na lang talaga ang magagawa nila. Mama, makulit po yan si Zeggy. Sabi ko wag makulit, baka magalaw ang braso ni Zane. Hindi po siya nakikinig kay Lola. Nilingon niya ang anak na nasa gilid niya. Mama, hindi naman po. Nag-iingat naman po ko. Liar! Mga bata, that's enough. Anak, nandito ka na pala. Kamusta ang interview? Kakapasok lamang sa pintuan ng nanay niya. Mukhang pumunta sa talipapa. Sumunod siya rito patungong kusina. Tanging plywood na dingding lamang ang pagitan nun sa sala. Okay na po. Nagsimula na ako kanina. Medyo mahinang usal niya. Inilatag ng nanay niya ang mga binili sa kahoy na mesa. Lumingon ito sa kanya. Oh, bakit? Anong nangyari? Bakit parang hindi ka okay, anak? Alam niya na itatanong iyon sa kanya. Naupo siya sa monoblock na stall
at nagsimulang sabihin ang lahat na nangyari. Simula nang malaman ng ina niya na buntis siya noon, hindi na siya nagsinungaling pa rito. Sinabi niya ang lahat tungkol sa kaibigan niya noong si Damian, na hindi naman lingid sa ina dahil nakita nito ang lalaki isang beses noon. Baka hindi si Damian yun, anak. Sinabi mo sa akin na construction worker lang ang lalaking yun, hindi ba? Kaya paanong naging mayaman ng ganon? Maging siya'y hindi na rin alam kung ano ang totoong pagkakakilanlan ni Damian. Dahil hindi naman kasi ito ang klase ng lalaki na palakwento. Kung magtatanong siya, sasagot naman. Pero hindi ito nagkukusang magsabi. Isang tanong, isang sagot lang. Pero yung nakasagasa sa apo ko, bakit kanya gustong paalisin? Sino ba yun? Baka sa susunod at hindi ko na siya matansya. Lalo na't wala siyang naibigay kay Sen. Hayaan mo na, Nay. Wala naman siyang nagawa eh. Nakapasok pa rin po ko. Kahit na anak, bully ang babaeng yun. Kapag inaway ka nun ulit, sabihin mo sa akin nang mailang pasok ko sa sahig ng pinagtatrabahuhan mo. Para tuloy nagsisi siyang sinabi pa niya ang tungkol kay Shera na yun. Maagang nagpahinga si Feliz dahil 8 a.m. bukas ang pasok niya. Dadalhin din niya si Zeggy para mabawasan ang alalahanin ng nanay niya. Lalo na't marami na rin itong ginagawa. Wala namang problema kay Zeggy dahil mabait ito. Basta't kausapin lamang niya ng maayos. Si Zanya sana kaso ayaw nitong sumama dahil wala raw magbabantay sa kapatid. Kahit noon pa man ay maalalahanin at maalaga na si Zanya. Masaya nga siya dahil nag-iisang babae pa man din niya ito. Behave ka lang doon, anak, ha? Baka mapagalitan tayo na sir at mawalan agad si mama ng work. Kailangan kasi ni mama ng trabaho para may pambayad tayo sa bahay at gamot ng kuya ninyo. Nasa tricycle pa lamang ay nagpaliwanag na siya kaagad. May oras kasi na makulit talaga ito. Siguro'y dahil bata pa talaga si Zeggy. Opo, mama. Magbe-behave po ko. Promise po, mama. Ngumiti siya at hinalikan nito sa noo bago sila bumaba ng tricycle. Halika na, anak. Habang papasok ng building, kumakanta-kanta pa ang anak niya. Mukhang masaya nga talaga ito dahil isinama niya. Pero bago pa man sila makasampa ng lift, bumungad kaagad si Shera. Mas binilisan niya ang paghakbang, hila si Zeggy. Ngunit naabot pa rin ito ang braso ng anak niya. At nagdala ka pa talaga ng bata rito, no? Iniisip mo siguro na baka tong bata ang nawawalang anak ni Sir Damian, no? Sabay halakak nito. Natigilan siya. Nawawala? Hindi niya alam yun. Wala akong alam sa sinasabi mo, Shera. Bitiwan mo ang anak ko. No way! Kahapon pa ako nagtitimpi sa'yo. Tapos ngayon makita-kita kong maayos naman pala tong anak mo. Anong sinasabi mong naoperahan? Sa lagay na to? Tinitigan nito si Zeggy. Naoperahan? Parang wala ngang nangyari. Pineperahan mo lang ba ako? Napakawalang hiya mo. Gusto niyang magpaliwanag ngunit wala na siyang oras dahil sa sigaw ni Zeggy. Nasasaktan na ito. Bitawan mo ang braso ng bata, Shera. Sa lakas ng sigaw niya ay mas hinatak pa nito ang bata. Kaya wala siyang nagawa kundi bitawan ang isang kamay nito upang hindi masaktan si Zeggy. Mama! Mangiyak-ngiyak na hinila ni Shera ang anak niya patungo sa pinakadulong pasilyo. Walang hiya talaga kayong mag-ina. Bitawan niyo po ko, please po! Sigaw ni Zeggy at halatang takot na ito. Hinabol niya pero hindi na siya nakagalaw nang may 3 babaeng humawak sa kanya. Sabi ko, umalis ka na kahapon. Kung sinunod mo sana ako, di sana hindi to nangyayari sa'yo. Tapos malalaman ko pa na niloloko mo lang ako. Napakawalang hiya mong babae ka. Hindi si Zeggy ang... Anong hindi? Ako pang lolokohin mo. Saka ito napangisi bago binuksan ang storage room. Mama! Mama! Sa sigaw ni Zeggy, alam niyang takot na ito. Lalo na nang isara ng babae ang pintuan. Shera, buksan mo ang pinto! Buksan mo! Nagawa nga niyang makawala sa mga babae. Ngunit ang susi ay hawak ni Shera. Buksan mo, Shera! Sigaw niya
Rinig niya ang sigaw ng bata sa loob at nahihirapan ito, lalo na at takot sa dilim si Zeggy. Napakademonyo mo, Shera! Sigaw niyang muli. Sumagi sa paningin ni Feliz ang trash bin sa gilid ng pasilyo. Agad na kinuha yon ng babae at biglang itinaas ang bakal na lagayan niyon. Ibigay mo ang susi! Hayop ka! Sa kanya hinampas sa babae ang hawak. Nakaatras ito. Ngunit kung hindi ay basag ang bungo ng babae dahil sa bakal iyon. Sige, lumapit kayo. Masaya ba kayo sa pinagagagawa niyo, mga hayop? Aniya ng malinguna ng mga babae sa likuran niya. Umatras ang mga ito. Saka lang siya humarap nang makitang lumayo ang mga babae sa kanilang dalawa ni Shera. Mama! Sigaw na may kasamang iyak. Dahilan para mas mag-apoy ang galit niya. Ibibigay mo ba sa akin ang susi? Dahil kung hindi, iyahampas ko to sa bunbunan mo, Shera. Hindi ako nagbibiro. Kitang-kita niya ang takot sa mukha ni Shera. Ni hindi ito makapagsalita nang makita ang nagliliyab na mga mata ni Feliz. Mama! Muling sigaw ni Zeggy at halatang nangihina na ito. Akin na ang susi! Kay Karina, wala sa akin. Animoy nawalan siya ng lakas nang marinig iyon sa babae. Tinakbo niya ang pintuang nakasarado at pilit iyong pinalo. Hawak ang bakal na lagayan ng trash bin. Ngunit hindi man lang natitinag. Naluluha na siya. Kunin mo yung susi! Pero biglang tumakbo si Shera. Nagulat na lamang siya nang may nagsalitang lalaki sa likuran niya. What happened here? Chairman? Nakayukong ani ni Shera. Chairman, akala ko po hindi kayo po. Dinaanan lamang ito ng matanda. Nakatitig ito sa kanya. Ngunit muling itinuon ni Feliz ang atensyon sa anak na umiiyak sa loob. Agad nag-utos ang matandang chairman sa mga marshal nito na wasakin ang pinto upang makalabas ang bata sa loob. Malakas iyong sinipa ng isa sa mga marshal nito ang pintuan. Pagbukas ay hindi na nagdalawang isip si Feliz na kunin si Zeggy sa loob. Umiiyak ang dalaga buhat ang bata dahil nangihina na ang anak nito ng buhatin niya. Tumawag ng doktor. Muling utos ng matandang chairman sa mga tauhan. Chairman, this is Feliz's fault. Shut up, Shera! Seryosong anito. Hindi man lang napupuknat ang mga mata nito sa bata. Pinainom ni Feliz ng tubig si Zeggy. Nang makahinga ito ng maayos, nasa waiting space lang din sila ng lobby. Ang mga empleyado'y nagsialisa na sa utos pa rin ng chairman. Kanya-kanyang talikod ang mga ito roon. Animoy natatakot na madamay sa nangyari. Si Shera ay nag-aalangan pang tumalikod. Hindi muna niya inintindi ang babae dahil mamaya niya na ito gagantihan sa lahat ng ginawa nito sa anak niya. Mas importante ngayon si Zeggy. You are the mother of him. Ilang minuto ang nakalipas nang maulanigan ni Feliz ang tinig ng chairman. Nang mapagtantong maayos na si Zeggy, doon lamang siya nangusap. Opo, anak ko po siya. Pinipigilan niya ang galit, lalo na at kamuntik nang mamatay ang anak niya sa kakulangan ng hangin. May kalalagyan si Shera. Napansin ni Feliz na tutok ito kay Zeggy, na hindi man lang nag-iba ng tingin kahit siya ang kausap nito. Maya-maya ay lumapit ang matanda at hinawakan ng kamay ng anak niya. Apo, finally, I found you. Nandito ka lang pala. Nanginginig ang tinig nito. Nagtaka siya. Itinaas niya ang tingin patungo sa matanda. Hindi alam ng dalaga kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang yun. Ano po ang... Come on, sumunod kayo sa office. Parating na rin ang doktor. Kailangan matingnan ng apo ko para makasiguro tayo. Hindi na siya nakahuma. Nang kunin ng isa sa mga marshal nito ang bata. At iyon ang bumuhat dito. Carlos, huwag mong hahayaang makalabas ng gusali si Shera. Pagbabayaran niyang nangyaring to sa apo ko. Tila sumilay ang pag-asa sa puso niya sa narinig. Ngunit talagang litong-lito siya kung ano nga ba ang ibig sabihin nito ng apo. Paanong naging apo? Nakasunod lang si Feliz ang matandang chairman
ang gumiya sa kanya patungo sa opisina nito. Sit down. Saktong kakapasok lang nila nang dumating naman ang doktor. Pinatignan nito ang anak niya at nang malamang okay na, ay doon lamang siya nahimasmasan. May tinawagan pa ito ngunit hindi sumasagot ang kung sino, kaya ibinaba na ng chairman ang phone. Pag-alis ng doktor, saka lang ito nagsimulang magsalita. Ikaw ba si Feliz Castañeda? Tumango siya na may pag-aalangan. Ako si Hernan, ang lolo ni Damian Castellano. Kilala mo ba ang apo ko? Tumango siya. Kilala syempre dahil ito ang boss niya. I mean, 5 years ago. Nagtataka siyang tumingin sa mga mata nito. Kilala mo? Hindi ko ho kilala. Ngumiti ito. Napaisip siya ng malalim. I think you know him before, pero hindi sa katayuan niya ngayon. Doon na sumikdo ang puso niya. Sa katayuan, ibig sabihin. Exactly. Damian is my grandson na itinok ako sa pagpapatayo ng bagong design building sa Pasig 5 years ago. Nanginginig ang mga kamay ni Feliz. Namimilog ang mga matang napahawak sa dibdib. Ibig sabihin, tama ang iniisip niya. Tama lahat ng mga iniisip niya. Si Damian ang kakilala niya noon na ama ng kanyang triplets. Lo, what ha? Nagkasalubong ang mga paningin nila ni Damian. Naroon pa rin siya sa office ng lolo nito. Ayaw din kasi nitong pumayag na lumabas silang mag-ina, lalo na tulog pa si Segi sa couch. Tumayo mula sa kinauupuang swivel chair. Damian, saan ka ba galing? Hindi mo man lang sinasagot ang mga tawag ko. Kung hindi pa ako magte-text ay hindi ka pa magpapakita rito. Gaano ba kahalaga ang ginagawa mo, ha? Mas mahalaga pa ba yan sa anak mo? Otomatikong napatingin ito sa bata na natutulog sa couch. Gulat ang makikita sa mga mata ni Damian ng sandaling iyon. Hindi makapaniwala at tila nagdadalawang isip pa. Lumapit ito. Anong ibig mong sabihin, Lo? Halata pati sa tinig nito ang pagkakautal. Tinignan siya ng chairman. I think you need to talk. The both of you. Anito. Lo, where are you going? Pero sumara na ang pintuan bago nito nasabi ang mga nais sabihin. Sandaling katahimikan ang namayani, ni hindi siya nakaimik. Ayaw niyang magsalita, lalo na't hindi pa rin siya makapaniwala hanggang ngayon. Anak mo ba ang bata? Sa ilang saglit ay napukaw na si Feliz sa tinig nito. Oo. Natulala ito ng saglit. Parang hindi makapaniwala ang mukha nito. You mean, ikaw si Ganda? Mahina siyang tumango. Hindi pangalan ang tawag sa kanya ng mga construction worker noon sa ipinapatayong building malapit sa kanila, kundi Ganda. At yun din ang tawag sa kanya ni Damian. Kaya siguro hindi agad pumasok sa isip nito na siya ang babaeng kakilala nito noon. Lumapit ito sa bata. Why didn't you tell me? Hindi mo man lang ako hinanap. Hindi niya rin alam kung bakit hindi niya ginawa iyon. Siguro ay nanindigan lamang siya na siya rin ang may kasalanan kaya siya nabuntis. Ngunit lagi niyang sinasabi sa mga bata na nasa malayo ang papa ng mga ito. Lumaki lang ang tatlo na ganun lagi ang sinasabi niya. Hindi naman mapilit ang mga ito at palatanong kaya hindi na siya nahirapan. Ngunit alam ni Feliz na naghahanap din ng mga ito ng ama. Ngunit hindi lamang niya iyon binibigyan ng pansin. Hindi ko rin alam. Mahina niyang usal. Nakita na lamang ni Feliz na hinahaplos ni Damian ang mukha ni Ziggy. Nagpunas ito ng mata. Mukhang umiiyak ito. Sana sinabi mo. Sana hinanap mo ko, Feliz. All these years, naniniwala ako sa sarili kong single ako. But no, it's a big no. Paano kung hindi nakita ni Lolo ang bata sa ospital? Habang buhay na itatago mo siya sa akin? May kasamang galit ang boses nito. Hindi siya nakasagot. Dahil hindi rin talaga niya alam kung bakit at ano ang dahilan niya. From now on, ako na ang magdedesisyon sa lahat, Feliz.
Besides, kasalanan mo rin kung bakit malaki na siya bago ko nakita ang anak natin. Anong ibig mong sabihin? Sasama kayo sa akin ng bata. Sa bahay ko kayo titira. Hindi pwede, Damian. Bata lang ang namamagitan sa atin. Kaya bakit kailangang pati ako? At alam mo kung anong nangyari 5 years ago? Hindi yun Really? Hindi ba Feliz? Or should I say, ganda? Lasing ka. Pero ako, lasing ba? Doon na siya nagitla. Lalo na nang titigan siya nito diretso sa mga mata. Listen, I want the very best for my son. Lalo na't ngayon ko lamang siya nakita. Kaya wag ka nang Natigil ang pagsasalita nito nang tumunog ang cellphone niya. Hindi pa sana niya sasagutin, pero nakatitig si Damian sa kanya at halatang naiinip ito. Kinuha niya ang cellphone sa dalang bag na pagmamay-ari ni Zeggy. Ang nanay niya iyon. Mama, si Kuya Zane, nilalagnat. Sabi ni Lola, tawagan ka raw. Anong nangyari? Bakit raw anak? Wait, anak? Napatingin siya kay Damian nang bigla itong magsalita. Hindi po namin alam, Mama. Nilagdat lang po si Kuya at... Hello, who is this? Isang iglap lang ang namagitan at naagaw agad ni Damian ang phone na hawak niya. Mama, sino to? Ako si Zanya, anak ako ni Mama. Dahan-dahang lumingon si Damian sa kanya. Tell me, ilan ba sila, Feliz? Seryoso at hindi kumukurap nitong tanong. Triplet sila. Please, Chairman, hindi ko po sinasadya. No, please. Kailangan ko po ng trabaho. Maawa na kayo. Narinig na lamang ni Feliz mula sa kabilang linya ang malakas na paghampas. Idiretso sa police station ang babaeng yan. Boses na yun ng chairman. Sorry about that. Bakit, Damian? Lo, ikaw na munang bahala kay Zeggy. Kailangan naming dalhin sa ospital ang isa sa mga triplets. Wait, what? Triplets, baka mo? Bulalas nito. I have no time to explain. Bumalik na po kayo dito sa office, ngayon. Hindi na hinintay ni Damian na makasagot pa ang kausap. Ibinaba nito ang tawag saka siya hinawakan sa kamay. Nagulat siya doon, lalo na nang kumabog na parang tambol ang puso niya sa ikalawang pagkakataon. Ngayon niya lamang ulit iyon naramdaman sa isang taon. At iisang tao lamang. Hindi nga rin niya maintindihan kung bakit sa dinami-rami ng mga nanligaw sa kanya sa probinsya, ni isa'y wala siyang sinagot. Dahil ba may hinihintay siya? O sadyang umaasa lamang siya? Kung ano man yun, bahala na. Let's go. Sa private elevator sila dumaan para mapabilis ang pagbaba nila ng building. Naiwan sa office ng lolo ni Damian si Zeggy dahil tulog pa rin ito hanggang ngayon. Babalikan na lang daw nila after na maayos si Zane na nag-aapoy raw ang lagnat ayon sa ina niya. Maayos pa ito kanina pag alis niya. Naglalaro pa nga. Pero bakit ngayon at heto na? You're impossible, Feliz. Wala ka ba talagang balak na aminin sa akin ang lahat? O sadyang ayaw mo lang? Napayuko siya. Pilit binabawi ang kamay na hawak nito. Ngunit tila ito ang may-ari. At mas hinigpitan pa ang kapitron. Huwag mo nang dagdagan ang kasalanan mo. Seryosong usal nito. Tumigil ang elevator. Lalabas na sana siya ngunit hinila siya pabalik ng binata. Subsob diretso si Feliz sa matipunong dibdib nito dahil sa biglaang paghila ng lalaki sa kanya. Sorry. Aatras pa sana ang dalaga nang kabigin siya nito palapit sa katawan nito. Animoy na bato si Feliz sa kanyang kinatatayuan dahil sa magkabilang bisig na bumakod sa kanya. Nakayuko siya at ayaw niyang itaas ang tingin dahil alam niya na naghihintay ang mga mata nito sa kanya. Ngunit hindi rin nakaligtas ng hawakan nito ang panga niya, kasabay ng mabilis na halik sa labi niya. Kulang na lang ay lumuwa ang mga mata niya sa sobrang pagkagulat. Hindi niya yon inaasahan. Sabihin mo, magpapakasal ka sa akin, right? Anito matapos bitiwan ang labi niya. Nagmamadali tayo, Damian. Si Zane.
Nasa panganib ang bata. Just answer my fucking question, Feliz. Dahil hindi tayo lalabas dito hanggat wala akong kasiguraduhan. Gigil na tugon nito. Iyan pa rin ang iniisip mo? Oo, dahil hindi ako papayag na pagkatapos ng lahat ay makawala ka pa sa akin. Sagutin mo nang matapos na at makalabas na tayo rito. Gusto niya mang huwag sagutin. Ngunit wala na rin siyang ibang choice. Lalo na't nakaharang ito sa pintuan. Oo, bulong niya. What? Oo nga, bakit ba ang bingi mo? Bilis na, tara na. Say it again. Oo nga, magpapakasal na nga hindi ba? Ano pa? Muli na namang nagkarambula ang puso niya. Nang muli nitong siilin ng halik ang labi niya. Mas mabuti na ang sigurado. Let's go. Parang walang nangyari. Napapahid na lamang siya ng bibig dahil sa may naiwan pang laway si Damian sa labi niya. Gusto niya itong kutusan pero saka na dahil kailangang madala sa ospital si Zane. Si Damian na ang nag-drive, dala ang sasakyan nito. Mabilis lang din silang nakarating sa boarding house dahil hindi naman iyon kalayuan. Sa St. Luke's isinugod si Zane, kasama si Zanya at ang nanay niya. Pero naiwan ang matanda sa labas ng ospital habang buhat ni Damian si Zanya, na halatang nagtataka talaga ito. Dahil kay Damian, mabilis na nabigyan ng paunang lunas ang anak nila. Dahil pala sa opera nito kaya nagkaganon. Ayon sa doktor, ay gagaling din naman daw si Zane. Hindi makapaniwala si Damian nang ipaliwanag niya ang lahat. Sobra rin ang galit nito kay Shera, na ngayon ay nasa kulungan na raw ayon sa lolo ni Damian. Nang masigurong malayo na sa panganib ang panganay niyang anak, doon lang nagpakilala si Damian sa dalawang bata. Umuwi ka na po, Papa? Hindi ka na aalis ulit po, Papa? Naiiyak na tanong ni Zanya. Nilingon siya ng binata. Wala itong alam. Pero sa senyas niya ay tila naintindihan naman ito kaagad ang nais niyang sabihin. Yes, sweetie. Hindi na aalis si Papa. Dito na ako kasama ninyo. Maging si Zane ay naluha na rin, na hindi naman kadalasang nangyayari. Siguro ay masaya lamang ito. May papa na tayo, Zane. May papa na tayo. Hindi na tayo tatawanan sa school. Hindi na tayo putok sa buho. Natigilan siya. Ano, Zanya? Sinasabihan kayo ng ganyan? Umiling si Zane kay Zanya. Mukhang ayaw ipaalam ng mga bata ang tungkol dun. Sabihin nyo, binubuli ba kayo sa school? Opo, dati pero sinusuntok po ni Kuya si David. Hindi na siya nambubuli, Mama. Nilingon niya si Damian. Very good, Zane. Ano? Anong very good? Inis na wika niya. Ngunit nagtawanan lamang ang tatlo. Magagaling na doktor ang kinuha ni Damian para sa panganay nilang anak. Kaya nga hindi nagtagal ng 3 araw ay lumabas na sila. Ayon sa doktor ay papahilom na ang mga sugat nito bago kunin ng semento, pati ang bakal sa elbow nito. Si Damian ang umako ng lahat ng gastos, kahit sa pinakamaliit na halaga. At talagang makikitang alagang-alaga nito ang mga bata. Kaya nga kahit nag-aalangan pa siya noong una, pinawi niya iyon dahil sa mga anak na sobra ang kasiyahan, sapagkat may ama nang maituturing. Officer, palabasin ninyo ako! Officer! Alam ko kung anong karapatan ko, ano ba? Ngunit tawa lamang ang isinagot ng mga pulis sa babae. Talian niyo nga ang bibig ng babaeng yan. Ani ng isa sa mga pulis doon. Mula sa labas ng presinto ay rinig na rinig ni Feliz ang sigaw ni Shera. Kasama niya si Damian na pumasok ng police station. Sir, please, palabasin niyo na ako rito. Ang babaho ng mga kasama ko. Please, sir. Huli siyang lumapit dahil kausap niya pa ang isang pulis doon. At nang makita siya ni Shera, ay biglang nagbago ang mukha nito. This is your fault. Lahat to kasalanan mo. Peste ka talagang babae ka. Ngumiti siya. Ikaw ang may gawa kung bakit ka nariyan, Shera. Walang ibang dapat sisihin kundi ikaw dahil sa ugali mo. At kung hindi ka pa rin magbabago, mananatili ka dyan hanggang sa bumuti na ang budhi mo. Hayop ka!
Palabasin niyo ako! Mga hayop kayo! Nais lang naman ni Feliz na magbago ito. Wala siyang balak na ipakulong ito ng mahabang panahon. Ngunit kung ganito ang ugali nito, siguradong magtatagal talaga ito sa kulungan. Sa ngayon, sa mansyon ng mga Kastelyano sila nakatira, kasama ang lolo ni Damiana, si Lolo Hernan. Araw-araw na masaya at tumatawa ang matanda dahil hindi lang isa o dalawa ang apo, kundi 3. Kaya nga imbis na chairman ito, ay nailipat kaagad kay Damian dahil ayaw na nitong pumasok sa trabaho. Sa bahay na lamang raw kasama ang mga apo. Ngayon ang pag-alis ng bakal sa siko ni Zane, kasama si Damian, kinakabahan si Feliz. Hindi siya mapakali habang nasa silid ng ospital si Zane. Kasama nito ang papa nito roon. Sa sigaw ng bata ay naluha na lamang siya at hindi napigilang sumilip. Mano-manong hinugot mula sa siko nito ang bakal at sariwang dugo ang lumalabas mula roon. Hawak ni Damian ang bata habang hinihila ng dahan-dahan ng doktor ang may isang dangkal na bakal. Nang matapos ay biglang napayakap si Zane sa ama nito na patuloy na pinapatahan ng panganay nila. Kitang-kita sa mata ng lalaki ang awa para sa bata. Kahit siya'y umiiyak din, hindi niya mapigilan, lalo na't sobrang nasasaktan ng anak niya. Matapos noon ay reseta na lang ang binigay bago nilagyan ng bandage ang siko at braso nito. Every week ay kailangan daw ng therapy. Pero dahil mayaman ang ama ng mga anak niya, kumuha ng therapist si Damian na ito na rin ang pupunta sa mansyon. Alam niyang magiging maayos din ang lahat. Hindi nga lang madali dahil kailangang dahan-dahanin ang lahat. Mama? Lumingon siya nang tawagin ni Zanya. Bakit? Kakatapos lamang niyang magbihis dahil naligo siya. Magdadalawang buwan na rin ang tumira sila rito. At alam niyang sobrang saya ng mga bata. Ang nanay niya ay kasama rin dito. At wala siyang ibang masabi kundi masaya na ang lahat. Si Papa po. Bigla siyang kinabahan. Bakit? Anong nangyari? Nasa baba po eh. Hindi na siya nakapagsuklay dahil inila na kaagad ni Zanya. Bilis po mama, si Papa po. Ano bang nangyari anak? Sabihin mo. Bilisan mo, hindi ko po alam mama. Pababa na sila ng hagdan at kabang-kaba na rin siya ng mga oras na yon. Ngunit nasa huling baitang na nang mawala sa tabi niya si Zanya. Damian! Damian! Tawag niya nang walang makitang lalaki kahit saan. Mama, bilis! Nandito si Papa! Si Ziggy iyon mula sa labas. Tumakbo siya patungo sa hardin. Kabang-kaba nang bigla na lamang niyang makita si Damian sa tapat ng Angel Fountain na nakaluhod at nakaharap sa kanya. Ang kaba ay biglang napawi nang makitang nakangiti ito. Lumapit siya. Saktong nasa tapat siya nito nang maglabasan mula sa likod ng halaman ang mga bata. Ang lolo ng mga ito at ang nanay niya. Please marry our Papa, Mama. Naluha na lamang siya na hindi makahuma nang makita mula sa tarpaulin ang mga katagang iyon. Please. Nilingon niya ang naroon. Sunod-sunod na tumango ang mga ito. Pinahid niya ang mga luha sabay tango. You will. Yes. Nanginginig niyang usal. Tumayo ito ng mabilis at masuyong halik sa labi ang tanging nasabi nito. I love you, ganda. Maniwala ka man sa hindi. Mahal kita noon pa. Yun lang ay nawala ka sa akin bigla. Hindi ka man lang nagpaalam. Akala ko galit ka, kaya hinayaan ko na. Pero mali ako. Dapat hinanap kita. Okay na. I love you too, Damian Castellano. Hiyawan at palakpakan ng namayani sa buong hardin. Hindi na rin nila pinansin dahil kulang na lang ay lunukin siya ni Damian ng buo sa klase ng halik nito. Tama na! Sabay palo sa balikat nito. Fine, pero mauuna ang honeymoon bago ang kasal, okay? Ouch! Ang bibig mo! Natawa na lamang silang dalawa nang lumingon ang 3.